Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa mga requirements magpa-correct ng birth certificate, marriage contract, or death certificate. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So ito po ang binigay na listahan dito sa aming lugar sa mga nais na magpa-correct ng kanilang mga birth certificate, marriage contract, or di kaya ay death certificate. Nandito rin po sa listahan kung magkano ang singil nila pag magpa-correct. So take note po na kapag administrative correction, ang allowed lang po na i-correct sa opisina ng local civil registrar is kapag magpapa-change ng first name, ng gender, or di kaya ay ng wrong spelling or typographical error or clerical error lamang. So kapag magpapa-correct po kayo, ang pinaka-main requirement po na hahanapin ng local civil registrar is itong letter A. Kailangang dalhin nyo po yung kopya ng PSA birth certificate, marriage contract, or death certificate. At the same time, yung local copy ng mga birth certificate, marriage contract, or death certificate na ipapakorek po ninyo sa opisina nila. Then itong mga nakalagay sa letter B ay mga supporting documents lamang at hindi naman po lahat na nakalagay dito is kailangan ninyong i-comply. So pagdating po sa local civil registrar pag nag-inquire kayo, sila po ang magsasuggest sa inyo kung ano sa mga nakalista na ito sa letter B, yung dapat ninyong i-comply. So kagaya sa example na ito, itong may mga check lang ang pinapakomply sa applicant dahil based siguro sa initial assessment nila, ito lang yung kayang ma-provide ng applicant. So yung mga supporting documents usually based sa listahan is yung baptismal certificate, voter's certificate, school records like Form 137, marriage contract, GSIS, SSS records if applicable, then medical records, then ginagawa ding supporting documents yung mga PhilHealth records, employer's clearance, NBI at police clearance, valid IDs like driver's license, UMID ID, SSS ID, postal ID, senior citizen ID, school ID, and other IDs. Then supporting document din minsan yung passport and such other documents na i-require ng taga-local civil registrar. Then itong mga affidavit is nakadepende na kung ano yung i-require sa applicant. Kaya dapat na pumunta muna sa local civil registrar para mag-inquire ng requirements before pumunta sa abogado para alam po ninyo kaagad kung anong klaseng affidavit ang ipapagawa sa abogado para hindi po kayo pabalik-balik. Then itong ibang requirements is yung taga-civil registrar na ang magpro-provide. Yung proof of publication, usually meron naman silang ire-recommend na printing press para hindi na kayo mahirapan maghanap. Pagdating naman po sa fees, based dito sa listahan kapag yung correction ay para mapalitan yung first name or di kaya ay yung gender or kasarian, ang singil po nila is 3,000 pesos. Pero kapag yung mali is clerical or spelling lamang, nasa 1K po ang singil nila. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!